Glass at tuloy natin ang temperature ngayon ay 32 degrees Celsius. So nandito tayo naman sa may cacao area. So ito rin example ng intercropping. So si cacao naka-intercrop dito sa sa ilalim ng mangga. So ito yung farming system na yun So actually class nag-overlap mga ito multiple cropping din to kasi ilan niya meron kang cacao, meron kang mangga, so multiple cropping, hindi lang within a year yan, tuloy-tuloy yan yung and then consider din siya na intercropping kasi si cacao naka-intercrop dito sa mangga. Ang cacao kasi usually yan pag nasa seedling stage medyo sensitive pa yan sa sa direct sunlight. So as it grows, it becomes more tolerant to sunlight na yung nagiging sun loving na rin siya. Kaya mas pinapractice itong intercropping ng cacao with other crops, hindi sa mangga kundi sa coconut, kasi yung coconut yung kanyang crown is hindi masyadong nagbibigay ng shading sa pangalan nito sa cacao. Ito kasi pagkita nyo yan iba talagang matindi na ililim, nagkataon lang dito sa side na to walang puno, pero dun sa kapag gumawi-gawi doon mas nalililiman na yung cacao trees. So kung kayo napasyal ng Dingalan, meron kami napasyalan dati doon nung kami bumisita, may mga co-op doon na nag-produce ng cacao. Yung cacao nila naka-intercrop sa coconut. So yan, intercropping yan. Then kung papas forward din kayo dito sa inyong lecture number 6, multi-story farming din to multi-story kasi, pero dito in example kasi coconut, pero dito makikita rin natin multi-story, may mataas, may mababa. So gumawa ng mga iba't ibang terms para mas ma-describe yung isang production practice sa isang farming system, So yun lang yon. And then yung hilly based naman, kung yung mga pinag-usapan natin kanina, kung ano yung applicable sa isang bulubunduking lugar, pwede nyo i-practice yun sa hilly based farming system. Basta kung ano yung mas appropriate doon, kasi kinukonsider natin sa hilly based farming system yung amount of rain, amount of water, yan, then yung erosion. Then to number 8, integrated farming system ay tawag dito, hindi ko alam kung kayo nakapunta na sa Kamalig, may mga integrated farming system dun Normally, integrated farming system, ini-integrate yung two separate system. Usually, animals saka crops. Kung kayo nakakita na ng doon yung may fish pond doon yung actually dito wala kasing picture pero kung magsesend na lang ako sa inyo sa PowerPoint or halimbawa ito, rice fish culture. O dati pala, i-zoom ko dati doon sa may bukirin doon, yan. Doon sa bukid na yan dati, naabutan ko pa nung kagraduate ko ng college noon. May prof na nag-experiment dyan palay. Nilagyan niya ng nag-alaga siya ng itik. So ang purpose yung itik, kakainin niya yung mga insekto sa palayan. So yon, parang separately nga, 'di ba? May animal based saka crop based, pinagsama mo yon. So integrated farming system. Pero actually crop based pa rin yun dahil talagang pinakabida natin doon yung pangalan nito, yung palay. Pero yun ang duck, rice duck culture yun Meron din yata dito yun duck fish. Ay wala dito. Pero yun, ginawa yun. Then ito, yung isang example dito yung sa peel rice meron nito Saka dyan din yata sa Kamalig yung rice fish culture, yung palayan mo kang pakakawalan dun na mga isda.
So yung isda dun ang binibigay ng palay tirahan. Ang bibigay naman ng isda yung kanyang waste materials, yun ang at yun ang magbibigay ng additional nutrients dun sa palay, and at the same time kakain din siya ng insekto. So yun ang integrated farming system So try ko pa bukas magdagdag pa ng ibang video, medyo dahil ang init. Actually kahit umahangin-hangin ngayon ang hirap magsalita ng ganito na hawak-hawak ko hawak-hawak ko itong camera ay itong cellphone. Tapos kung saan ako nagpupunta, tapos hindi pa aircon, kahit mahangin, mainit pa rin. Nakakapagod class. So try ko pang mag upload ng additional pa, try ko bukas. Pero if ever man hindi ako makapag-upload na, kung meron kayong mga tanong, comment down below. Sa pagsesendan natin pwede try kong i-send ito sa GC, kasi pag sa email or sa GCR masyadong daming doon sa email papatong-patong mas madaling sumagot sa natin pangalan niya, sa GC natin. Okay class, sige, stay safe, keep hydrated. Ayun, so kung meron kayong tanong nyo, pakitanong lang Okay, salamat, bye for now.